I know some of you might say Ford's not reliable enough compared to other brands like Japanese cars. Yeah, Ford was never been my first choice because their designs did not strike my taste. But that was before. And my mind changed until this thing came. Why don't you take a look at this just for a while? It might gonna hit straightly to your heart. You might choose this very car whatever they're gonna say. And this is the 2023 next generation Ford Everest. This one is the Ford Everest Titanium 4x2 2.0 liter 4 cylinders 16 valves single turbo 170 PS or 168 horsepower at 3,500 RPM 405 Newton meter at 1,750 RPM 6-speed automatic. Fuel capacity is 80 liters. Fuel type diesel. The 2023 Everest measures 4,904mm long, 2,201mm wide, and 1,884mm tall. Wheelbase is 2,900mm long, while ground clearance is 223mm. As for weighting capacity, it's still good for 800mm, so you don't have to worry too much about crossing floods. This Ford Pass is the best feature for Ford Everest 2023 for me. Dito mo malalaman kung saang location nakaposition ang Everest mo. If ever may naghiram sa'yo, na monitor mo dito yung sasakyan mo saan mang lupalop ng mundo. You can also see the oil life of your car if need na ba itong i-change oil or not. You can start or stop the car through this app. And the best thing about it, you can start the car through it wherever you are in the world, as long as may Wi-Fi or may data ka. Me, I tried it when I was in Cebu and contacted my brother to confirm if nag-start nga ba, then nag-start nga talaga siya. You can also check the remaining distance capacity of your fuel and etc. Look at this very nice grille. It has also a Ford emblem in front. At ito yung headlight na napakaangas tingnan. Dito talaga ako nahumaling sa headlight at lalo-lalo na sa taillight nila. Seems like a sports car, diba? About the interior of this car. In the steering wheel, you have a cruise control. You have the limiter. And this one is a cruise control, whichever speed you want. And the volume, plus minus. You have also a manual volume here to adjust the volume, and voice command, the control of the dashboard. You can press this one. You can view the settings, screen content, classic, view gauge, ground speedometer gauge, digital speedometer only. Mapipili mo yan whatever you want. And vehicle maintenance. Dito mo makikita yung oil life mo. Sa atin is 87%. Sa dashboard natin, meron na yung cooling indicator, cooling ng ating engine, at saka fuel indicator. Dito pwede mong sagot yung mga tawag kung meron man. Dito may aircon tayo dito sa gilid, dito sa gitna dalawa, dito sa gilid din meron. Cup holders, yan, kabilaan yan. Dito sa baba meron din tayong compartment dito, lalagyan ng mga maliliit na bagay. Dito mga papeles or kahit ano-ano. Nawal ko. Door lock, unlock and lock. The fuel naman dito ka rin mag-unlock sa fuel cap mo or sa cover mo. This one is a power folding side mirror. So yan, pindutin mo lang dito. Magpo-fold na yan, husa. Dalawa. Pero automatic naman siyang nagfo-fold. Pag nasa labas ka na, automatic siyang nag-fold
pag nilalak mo yung car natin. At yung doorknob niya is nandito na sa hawakan mismo dito. Yan. Wala na yung traditional na dito yung doorknob niya, wala na. Leather, naka-leather na lahat yung ano niya. Yeah, tapos pati yung seats niya naka-leather na rin. Yan. Okay. At saka na may panoramic na. Actually pwede itong ano pa, ganyan pa. Yan. And the only thing ma-open is only this portion. Ma-open siya to make your body pass through here, but until right here only. Well, hindi na siya na-open doon. Yun lang. And balik natin kasi mainit. Dito power lift gate niya, pwede mo rin siyang open dito, pwede mo rin open sa remote, pwede mo rin open manual doon sa likod, at saka pwede mo rin open by sensor. Ito lightings to dito sa dito, background lighting niya or sa screen display niya. Pwede mo ma-adjust, pahinaan mo kung nasisilawan ka or pwede mong palakasan. And also kung ambient lighting, meron siyang ambient lighting katulad ito. Yan, pwede mo siyang i-adjust by here. And also the headlight niya, zero, nakaset siya sa zero kasi okay naman yung ano natin. Yung sasakyan mo, if loaded, pwede mong i-adjust dito yung headlight para aangat siya, na adjustable yung ano niya. Pati yung steering niya is na-adjust din, telescopic and tilt. So dito mo lang i-adjust, unlock mo lang. So pwede mo siyang hilain. Yun. Pwede mo siyang i-ano, ganun. And pwede mo siyang i-tilt. Up, down. So if comfortable ka na sa position na yan, and you can lock it again. Here we have 12-inch display, screen display, infotainment system. And you can write here if you have a child, she or he can write whatever he wants. Yan. Meron tayong games dito, owner's manual, Android Auto. Pwede rin Android, radio, phone, media, Apple CarPlay. Pwede kang magano ng Google Map. Pwede kang magano ng YouTube. Pwede kang magano ng tawag, like anything. And meron din siyang auto hold. If ever nasa traffic ka and you have to long press the brake, and auto hold will activate. Need to pull this one just to engage the parking brake. Aircon, manual adjustment, and we have also digital. This is a dual climate. You can change also the passenger seat aircon. If nalalamigan siya, pwede mo painitin yung sa kanya habang tayo ay nasa malamig pa rin. So pwede rin pababaan, pwede rin dito. Then fan, yung fan din may manual din, plus minus, pwede rin dito, digital. And hazard, ayan, yung steering ko, this is I bought this from aftermarket from Lazada only. And also the inside is already leather na. Ito naka piano black finish na siya. Meron siyang wireless charging dito. Apple or Android, nagcha-charge siya, especially sa mga bagong units. Dito meron tayong port Type-C and USB port. So cup holders, parang cup holders na siya. Lalagyan ng mga coins, electronic parking brake or transmission lever, park, reverse, neutral, drive, and manual. If you're going to put it in manual, you can shift this from this button. Wala siyang paddle shift kasi dito yun sa kanya. Yung iba sa like Montero is may paddle shift dito. So yan. And signal, left and right, fast light. Dito naman wiper, sa wiper naman siya. Then ito sa likod niya, sa rear na wiper niya. The mirror, meron din siyang USB port dyan in case na maglagay kayo ng dash cam dyan, and hindi mo na kailangan ng mga wires na like nagpapansit-pansit na, kasi may naka-ready ng lalagyan port dyan. And vanity mirror, meron siyang vanity mirror with lightings. So sa kabila din meron din. Yan, shade.
lalagyan ng shades nyo, ilaw, yan, panoramic sunroof. Ito yung sa cover, insulator. Pag open, pag close, then roof nyo, dito yung open and close. Pwede ka rin mag-vent, kung mag-vent ka, gusto mong mag-vent, yan, for the vapors yan. Kung in case gusto nilang mag-vape, bubusan na yan or sasarado pag gamit. So meron tayong dito, grab handle dito sa unahan, meron din dito sa kilid ng driver, same din sa kabila, meron doon at saka meron dito. Meron din tayong mode, I think it's 4. Click natin yan, mag-a-adjust yung mode natin. If yan, normal mode tayo, eco mode, tow haul, lapit natin, tow haul, then slippery mode. Sa armrest natin is meron din tayong leather, naka-leather na rin, at saka armrest. Yan, okay, goods tayo dito. And then dito parang cooler siya. Nandito na yung mga gamit ko. Sorry sa kalat, may stickers din tayo. Kung gusto niyo mag-ano ng stickers, meron tayo. In case lang naman kung may maghingi. Sa loob din meron tayong cigarette na socket dito, 12 volts. And pwede tayo mag-charge na kung ano yung gusto nyo. So yun. Sa adjustment naman ng seat, meron tayong electronic na rin dito na adjust siya backward and forward. And sa ano niya, nag-adjust din siya. Ayan, lumbar support, na-adjust din yan dyan. Dito na portion, nag-adjust din yan. Mag-feel mo yan sa lumbar mo. Seat height adjustment, pag-low mo. Yan, para to sa mga mabababang tao or matataas na tao. Yan, na-adjust yan all the way. So sa second row naman, meron tayong ilaw dito. Yan, kabilaan. Meron tayong blowers. Pwede pa rin ma-adjust dito manually yung blowers kung anong gusto nyo na lakas. Magkaiba din doon. Ito po yung ano niya, isang dangkal. Sa height ko na 5'6". Pwede mo rin ma-adjust to. Pwede rin ma-adjust to hanggang sa dito. Hanggang sa 3 fingers na lang. Actually it's 4 fingers. 4 fingers. Dito 5 fingers or 1 fist. So adjust mo yan dito para maluwag yung sa third row seat natin. And meron siyang grab handle here. Meron din siyang center armrest kung dalawa lang kayo, and 2 cup holders. Yun. Meron din siyang socket dito, dito, USB port and Type-C port. Ito saksakan ng laptops if gusto nyo mag-work dito. Pasok tayo sa third row. Ganyan lang yung sa third row niya. Paalang tayo makapaa. Yan. So balik natin. Wala siyang lighting. Ito light. May lighting siya dito. Cup holder. Meron tayong cigarette socket. Bumili din ako dito para may lalagyan din sila ng USB port nila. So lalagyan ng mga papeles o kung ano-ano dyan. Speaker. Meron din lalagyan ng ulam. Meron tayong lalagyan ng ulam nito kabilaan sa third row seat. And same din, may cup holder din. Magkaiba lang yun dito sa kabila. Kasi meron siyang ganito. Man, yung sa tuhod ko naman is mga 2 fingers. Pag naka standard yung ano natin seat sa second row. Pwede naman i-ano. So pag naka-adjust siya into maximum position, yung second row is maging isang dangkal, almost isang dangkal yung ano natin, tuhod natin. So maluwag pa rin sa third row. Actually kasya dito yung tatlo if pareha lang sa size ko. So maluwag pag dalawa lang kayo. Dito naman sa likod is a power tailgate. So you have to sweep your feet.
and it will gonna open. So wala po siyang button dito like sa 4x4 na titanium ng Ford Everest para kasi automatic yung power folding din kasi yung sa Everest na 4x4 dito eh. So sa atin manual lang si ano lang to 4x2. And right now we have a cigarette socket here, and pag fold dito is ganun lang, pull mo lang then yan, same din dito yan. Then sa pag fold din dito is dito lang, ayun, same lang din dito, yan lang, yun. So pwede ka maglagay ng bed dyan, air bed, foam or kama, anong gusto mo pag gusto mo matulog or lalagyan ng mga gamit. So yan, actually pwede mo siyang i-close dito, button, and sa atin sweep lang. Yun. The fuel consumption of this 2.0 liter engine is 10 kilometers per liter when driving without minding the consumption, while when you are in eco mode, you can achieve 13 kilometers per liter. Not bad for an SUV. This Ford Everest Titanium costs for only 2,179,000 pesos. No matter what they're gonna say, at the end of the day, it is you, your heart and mind will going to decide. So what's your thought about it? Leave a comment below so I will know.